Nako, eto na po mga kaubayan, nakarma na. Joel iyak na. Nako, nakarma na. Joel Villanueva, wala pa ring takas sa mga kaso laban sa kanya. Aba, Ombudsman Buying, umaksyon na. Yan po mga kaubayan ang ating alamin. At bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At ito nga mga kaubayan, bago po natin i-play yung video, eto mga ka-review natin, pasadahan po muna natin to, no? Ayan, no? Si Congressman Leandro Lian Liveste, mga kaubayan, okay? Ayon po sa kanyang pinakabagong pahayag, lahat ay inaanyayahan ngayong araw sa EDSA People Power Monument. Ayan na. Hindi ito para sa iisang grupo. Para ito sa lahat ng Pilipino. Palakpakan po natin. Ayan po siya. Congressman Liveste, mga kabayan, inaanyayahan po ang lahat na lumahok dyan po sa rally sa EDSA, no, ng mga INC, mga kabayan. Kung hindi po tayo nagkakamali, mga INC po yan nag-rally dyan, mga karbi natin, dyan po ay pagtutol nila. Dito po sa kasong itinanim laban kay Senator Rodante Marcoleta, mga kababayan. Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan, mga karbi natin. Sabi po dito, baka makasali ako, sama ko sa pasahero ko mamaya, dyan ko idadaan. Ayan mga kabayan. Good luck po sa inyo. Almighty Father, save and heal our beloved country from all kinds of evil in the name of Jesus. Ayan, palapakan po natin. Sabi po dito, ang rally na walang Marcos resign, hindi magtatagumpay. Yun nga lang, no? Walang Marcos resign eh. Anyway, ano po ang masasabi niyo dyan, mga kababayan? At eto nga mga kababayan, ito po yung mensahe ni Senator Rodante Marcoleta sa lahat ng mga kababayan natin na sumusuporta sa kanya. Ito mga kababayan. Dahil nga ito, no, sa pagtatanim ng kaso sa kanya ng ombudsman, mga kababayan. Ito, pakinggan po natin to. Nakikita po ninyo yung pattern sa mga nagdaang araw. Correct, may pattern talaga eh. Mas uunahin po nila yung tao na nagmamalasakit sa inyo para palitawin natin ang katotohanan. Ngunit yung taong nasa likod ng lahat ng kasalanan ito ng pagnanakaw, hanggang ngayon ay wala pa po silang ginagawang kita nyo na yan, mga kababayan. Uunahin yung mga taong nagsisiwalat ng katotohanan. Dahil sila po ang nasa kapangyarihan, no? Eto mga kababayan, sasabihin ko na naman po sa inyo, no? Sabi po ni Senator Alan Cayetano, nasa kanila ang kapangyarihan, pero nasa atin naman po ang katotohanan. Ayan mga kababayan, palakpakan po natin. buusin. Meron na pong isang demanda kay Martin Romualdez na nakabinbin pa April 2026. Yung isa na inakusahan na dating kalihim ng DPWH ay kanilang kinasangkapan upang siya din ay maging state witness. Kita, nakakatawa itong gobyerno natin, mga karibyo natin. Yung mga tao na mga sangkot, kapag hindi gawing state witness, absuelto sa kaso. Etong si Joel Villanueva, mga kababayan, no? Diba? Tutuluyan pa rin siya. Pero eto, palagay ko dito, for the show lang po ito. Yung kay Joel Villanueva. For the show lang po yan, mga kababayan. Kasi biruin mo, sabi noon, hinog na. Tapos ngayon, magsisimula ulit sa umpisa. Preliminary investigation. Aray ko po, buying. Pwede ba? Sobrang kapal ng mukha mo. Diba, mga kababayan? At siya yata ang gumawa ng paraan para ma-discharge siya sa kanyang naunang asunto. So makikita po ninyo, wala na po tayong kakampi. Ang kasalanan ko lamang po yung paglingkuran kayo, kung kasalanan pong matatawag yan. Hindi po yan kasalanan, no? Buti nga at mayroong tapat na mga senador na tulad ninyo
na naglilingkod sa taong bayan. Yung ibang senador nga, mga kababayan, di ba? Tanggap lang ng tanggap. Sa Erwin Tulfo nga, akala natin talagang si Rapi Tulfo, di ba? Akala natin para talaga sa taong bayan eh. Nung ano na pala eh, madadala rin pala sa investigasyon sa sa Lotto, di ba? Na-stop dahil ang sabi eh, nabigyan ng bilyon. Ewan ko lang kung totoo yun, mga kababayan, pero hindi na kasi hindi na ipagpatuloy yung investigasyon na yun. Grabe. Ayun ako. Anyway, ano pong masasabi niyo dyan, mga karbi natin? Just comment down below. At eto, pasadahan po natin to, itong yung mga nagte-trending na mga balita pa, bago po natin i-play yung video. Eto si President Bongbong Marcos Jr., mga kababayan. Bigyan po natin ng reaksyon itong sinasabi dito ni President Bongbong Marcos Jr. Sabi niya po dito, kapag mabilis ang pondo, mas mabilis ang serbisyo. Aba, hindi kami naniniwala dyan. Kung mas mabilis ang pondo, mas mabilis ang serbisyo. Nako, hindi po. Kung mas mabilis ang pondo, mabilis mapunta sa maleta, yan talaga, ubos yan, mga kababayan. Simot na eh. Diba? Kapag mabilis ang serbisyo, mas mabilis ding dumating ang ginhawa sa bawat Pilipino. You know what? Ang pagdating ng pondo, mga kababayan, sa ating kaban, mabilis yan eh. Umungutang pa nga tayo sa ibang bansa, di ba? So ganyang kabilis po ang maghanap ng pondo. Pero ang tanong, saan napupunta yan? Napupunta ba talaga yan sa taong bayan? Di ba? Kasi hindi naman po ramdam eh. Ngayon, 2027, uutang kayo ng 7.2 trillion. Di ba? Saan mapupunta yan? Mga kababayan. Di ba? Niloloko nyo ng mga taong bayan eh. Ano bang serbisyo ang sinasabi ninyo? May mga infrastructure project ba kayo na magagamit ng taong bayan for the long term of service? Yung mga serbisyong alam ninyo, ayuda lang naman eh. Diba? Yung mga serbisyong sinasabi ninyo ay ayuda. But ang ine-expect pong serbisyo ng taong bayan, mga kakarbi natin, for example na lang yung mga long term na serbisyo talaga. Infrastructure is a long term, mga kababayan. Kahit, di ba, ilang taon mang lumipas dyan, mga kababayan, basta pulido ang pagkakagawa. Ang serbisyo ng mga infrastructure sa ating bansa ay hindi matatawaran kaysa po sa pamimigay ng ayuda ninyo. Diba? Kinuha nyo na ngayon sa PhilHealth eh. Paano pagaganda ang service ng PhilHealth kung kinuha nyo na yung 60 billion ng PhilHealth? Diba? Anyway, ano po ang eto, magbasa nga tayo ng ilan po sa mga komento dito. Sabi po dito ni Marilyn, at mabilis din na ilalagay sa maleta. Husay talaga ng Pangulo. Ayan. Ang husay mo talaga, Mr. President. Sabi po dito, mabilis din mauubos ng Pangulo. Aray ko po. Bugok talaga ito. Bugok talaga to. The master of all flood control. Aray ko po. Kapag mabilis ang pondo, matik mabilis din makakabili ang mga kurakot ng kondo. Ayun, nagra-rhyme, no? Pondo, kondo. Ayan. Hindi serbisyo, kundi kondo ng mga buhaya sa ating gobyerno. Ngayon. Ano po masasabi niyo dyan, mga kababayan? Just comment down below. At eto pa. Pasadahan po natin si Lacson. Kanina may nakita ko si Lacson. Gusto ko lang pong bigyan ng reaction tong si Lacson eh. Kasi sabi po dito ni Lacson, mga kababayan, no? Eto former ano ba siya ng chairman, okay? Former chairman ng DPWH, hindi. Former chairman ng BRC, Blue Ribbon Committee, mga kababayan. Okay? Sabi po dito ng former chairman ng Blue Ribbon Committee na si Senator Ping Lacson, Yan mga kababayan, Sabi niya po dito, Bunuan must reveal all. Return public funds, says Lacson. Ayan na naman tayo. Reveal all? Baka reveal all enemies of this administration. Yung sinasabi niya, ito mahilig siya. Sabi niya nung una sa Diskaya, tell all, di ba? Pati Duterte isama ninyo. Tell all nga di ba?
O dito naman kay Bunuan, reveal all. Baka lahat ng Duterte, sa administrasyon ni former President Duterte, isali na dito. Diba? Yun ang naisip ko agad. Kasi reveal all and tell all ay nagkakapareho po mga kababayan. Ano ba ito, Senator Lacson? Diba? Dati sinabi mo ba yan kay Bunuan? Diba? Ikaw po ang dating Blue Ribbon Chairman. Sinabi mo ba yan sa kanya? Na reveal all? Di ba this is only our opinion Pinagbakasyon nyo nga sin sa Amerika Di ba? Sinabi nyo lang na may sakit. Hindi pa umuwi agad, nagtagal pa doon bago umuwi sa Pilipinas. Siguro ko nung natawagan na, sige umuwi ka na kasi kami nang bahala dito. Okay? You're gonna be a state witness. Aray ko na. Eto na nga yun mga kababayan. State witness na nga si Bunuan. Sino pang mapapanagot natin dito? Sa palagay niyo po ba kakagatin ni Bunuan itong si President Bongbong Marcos Jr.? Kakagatin ni Ombudsman Buing Rimulya si President Bongbong Marcos Jr.? Kakagatin ni Lacson si President Bongbong Marcos Jr.? Kakagatin ni Soto si President Bongbong Marcos Jr.? Si President Bongbong Marcos Jr. yata ang nagpapalamon sa kanila. Di ba? Baka naman literal ninyo sabihin na, pinalalamon pala. Mga analisahin nyo. Diba? Baka nga siya ang nagpapalamon sa mga ito. Diba yung mga aso pinakakain Buti nga yung aso kain pa Pero yung mga ganitong kalalaking mga buyaya, lamon na ang term dito mga kababayan. Ay nako. Anyway. Magbasa tayo ng kaunting komento dito mga karibin natin. Tapos i-play na po natin yung video, okay? Ang hirap paniwalaan ng mga sinasabi mo, Pinky. Correct ka? What's the ex-deal? To become a state witness according to the Crocodile's Polish scripts. Ayan mga kabayan. The Crocs Protector, Pinky. Absuelto na. Tinanggap na ang script. Correct. Bumonos na naman si Mr. Cover Up. Pero si Bunuan ngayon ang Mr. Cover Up 2.0. Correct. Anyway, ano pong masasabi niyo dyan mga kababayan? Just comment down below. At eto na nga. Pasadahan na po natin yung video mga kababayan. Ito po, si General Macanes ng General's Viewpoint. Pasok. Compost ang balita ngayon. Hinog na kaso ni Villanueva, pinaaaksyonan sa Ombudsman. Nanawagan ang ilang progresibong grupo kay Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya na ituloy na ang pagsasampa ng kaso laban kay Senator Joel Villanueva kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control project. Sa isang kilos protesta sa harap ng tanggapan ng Ombudsman, iginiit ng mga grupo na dapat nang aksyonan ang naunang pahayag ni Rimulya na hinog na umano ang kaso laban kay Villanueva at maaari nang ihain sa korte. Matatanda nang noong Mayo 26, sinabi ni Rimulya na ang kasong plunder laban kay Villanueva ay right, hinog, handa nang isampa matapos ang isinagawang investigasyon ng Ombudsman. Ayon sa mga nagprotesta, panahon na upang maisulong sa hukuman ang kaso kung tunay na kompleto na ang ebidensya. Ang panawagan ay lumutang sa gitna ng patuloy na kontrobersiya sa umano'y irregularidad sa mga flood control projects at ilang araw inuurong na po yung mga si Villanueva sa bagong majority block sa Senado. Sa ngayon, wala pang bagong pahayag ang Ombudsman kung kailan ihahain ang hinog na kaso habang wala rin pang tugon ni Villanueva sa panibagong panawagan ng grupo. Ayan. So ito, mayroong video yung nagpro-protesta. Ang pangalan ng grupo nila is, sandali nilista ko. Saan na ba yun? Spark. Spark. Samahan ng Progresibong Kabataan. Yan ang pangalan nila, Spark. Ito po yung video ng rally sa harapan ng Office of the Ombudsman. Mula sa flood control project sa Bulacan. Ngunit hanggang ngayon, malaya pa rin siya. Umaliktad man ang hapon na nagpatulot na ang mga makapangyarihan at nananatiling walang pananagutan ng tiwaling senador at ang
project sa Bulacan. So yun, ang mga nag-rally. Magbasa lang ako sa mga comments Dapat lang na managot, huwag absuelto, sabi ni Sapron Tamayo. Ito yung maingay na corn beef. Magkano ang bigayan dyan? Magkano? Niligtas siya ni Jesus. Ay, ganyan dapat, sabi ni Dice Molde. Pantay-pantay, tama yan para So yan mga kabayan, nakikita mo nyo pong video dito, no? Dito po sa ito. Ito po sa YouTube po ito, tapos yung sa Facebook nasa baba po, no? Yan po yung yung rally mga kabayan na nagaganap ngayon, no? Diyan sa EDSA mga karabin natin. So ito patuloy po natin pakinggan habang pinanonood po natin, no, yung video dito, nakamute nga lang pero si General Macanas pakinggan po natin. kalaman kung itutuloy talaga ang kaso. Habang nagsasalita, pag yan natuloy, sabi ni Eva, nako sayang lang pagod nyo, napakainit pa naman, ligtas na ho yan, dahil lumipat na ng bakod. Baka safe yan kasi ang biktima ng flood control naghahanap. Okay, so ano ang tingin ko dito? Opinion ko. Ito, mga progresibo, mga leftist, kasama yan ng Makabayan Black. Hindi ako believe sa kanila. Sa tingin ko, hindi totohanan ang panawagan. Para lang mabalanse na mayroong grupo na nanawagan. For the show lang yan, for the show lang yan sila. Pwede nga ito, para maalis ang duda ng taong bayan. Ito, opinion ko lang Posibleng magsampa si Ombudsman Remulla ng kaso laban kay Villanueva. Huwag na tayong magtaka. Di ba nung una, sinampahan niya ng kaso si Romualdez? Correct. Pina-hold departure order pa. Hanggang ngayon O ano na ngayon nangyari sa sinampang kaso sa Wala pa rin. Sandigan? Sobra 2 months na, mag 3 months na. 3 months na. What happened? Wala Wala. Kaya tama yung mga nagsasabi noon na huwag kayong maniwala dyan kay Boying. Sarsuela lang yan, drama-drama lang yan. Nauna pang nakulong si Jinggoy kumpara kay Romualdez. Correct. Kaya, opinion ko lang ito. Huwag tayong magtaka, itutuloy ni Boying Remulla ang pagsampa ng kaso kay Joel Villanueva. Kailang alam na this. Wala, for the show lang yan yung ni Boying kay Villanueva, no? Pero okay lang din kung ginagago nilang taong bayan, di ba? Kung yan na talaga ang pagtingin nila sa taong bayan, okay lang mayroon pong oras ng dyan no? Tayo naman po ang gaganti sa kanila. Diba? Kung baga ngayon, sabi nga ni Senator Alan, diba? Sila ngayon ang nasa kapangyarihan. Wala tayong magagawa dyan. Sila ang nasa kapangyarihan Pero there is always a time for reckoning mga kabayan. At yan po ang aabangan natin. Alright, ano po ang inyong masasabi dyan mga karabin natin? Just comment down below at syempre wag pong kalimutang i-like ang video ito. Maraming salamat po.